Good afternoon, everyone. Good afternoon. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw. Happy Friday, everyone. Happy Friday. So, oy, Jeremy De La Cruz, kamusta? Maligayang bati sa inyo lahat. Yeah. Wala lang ngayon, nag-live lang ako. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo tungkol sa mga nangyayari sa bansa natin. Pero naisip ko, ang dami ko nang pakialam masyado. Oo. Diba? Bahala nga sila dyan. Diba? Masyado ako maraming pakialam. No? Gusto ko pala makialam sa national issues. Sana tumakbo ko senador. Nakakaloka. Ang dami nagaganap sa bansa natin, no? Sobrang dami nagaganap sa bansa natin. Pero, meron akong topic na gustong pag-usapan ngayon. At may nakita akong Isuzu MUX na ang ganda ng gulong. Nainggit ako. Pwede palang ganun kalaki yung gulong. Anyways, ang topic natin ngayon, alam niyo for many days now, I have been holding this back kasi ayoko na ma-attach sa kahit anong issue. Gusto ko, ako na lang yung issue, okay na yun eh. Diba? Pero, pag-uusapan natin ay pagiging anak. Yan, magandang topic to. Baka nanonood nanay ko, tinatawagan ka ni kuya. Ang pagiging anak, magandang topic ito ha. Halimbawa, may jowa ka at yung jowa mo meron silang riff ng magulang niya. May boyfriend ka, may girlfriend ka. Tapos yung girlfriend mo or yung boyfriend mo, meron silang riff, no? Meron silang beef. Sabi ng mga sosyal ng magulang niya, regardless kung nanay niya yun o tatay niya yun. Ikaw bilang jowa, number one, ang duty mo, huwag ka makikialam. Kasi jowa ka pa lang. Hindi ka kasama doon. Kumbaga, hindi ka pa part ng circle. Wala ka pa doon. Jowa ka pa lang eh. Diba? Oo. Jowa ka pa lang. Ha? So, huwag kang makikialam. Tama? Doon ka lang muna sa labas ng circle. Ang obligasyon mo o ang responsibility mo ay yung sanity ng jowa mo. Hindi para sumali ka sa away nila nung magulang niya. Kasi away nila yun eh. Ang mga magulang at saka mga anak, meron unique na away yan. Mag-aaway yan kasi meron silang relasyon established through many years. Established na yung relationship na yan for many years. And sometimes, family members to each other, they say nasty things. It doesn't mean it's right. It doesn't mean it's correct. It just means that they're comfortable because they know they will always have that room for forgiveness kahit anong masabi nila sa bawat isa. Hindi ko sinasabing tama, pero it happens. Now, it doesn't really matter what culture you're in. Parte yan ng pagiging pamilya. Di ba, minsan sa kapatid mo, masakit ka magsalita, mamatay ka na. But you don't really mean na mamatay siya. You just mean, galit ka. No? So bilang jowa, pag may away yung jowa mo at pamilya niya, huwag kang makikialam. Huwag kang makikialam, di ba, huwag kang sasali. Yung jowa mo ang, ano mo. Kung masama ugali mo, sulusulan mo siya, mag-away sila. Kung mabuti ugali mo, sana mabuti ugali mo, maging bridge ka para maayos sila. If not, huwag ka nalang magsalita, huwag ka nalang makialam. May point ba tayo? Nakaka-relate ba kayo sa topic natin ngayon? Number one yon, huwag kang makikialam. Kanila yon. You are not a part of the circle. Hindi ka pa parte nun. Nasa labas ka pa lang. Kasumali. Number two, kung gusto mo makialam kayo na good way. Ibig sabihin,
maging tulay ka para magdugtong yung nasunog na tulay. Ikaw yung tulay. Kasi ikaw, you should have been in the neutral ground. Dapat nasa gitna ka nun. Wala ka dapat sa... Siyempre, mahal mo jowa mo yun eh. But you have to remember, tayo minsan, bilang anak, no, bilang ano, pag nagkwento ka sa jowa mo, o kaya kahit kanino ka nagkwento, lagi kang victim yan eh. Lagi ikaw yung kawawa, laging ano, at baka ganun lang din ang ginagawa ng jowa mo sa'yo. Hindi siya nagkukwento para i-antagonize yung family niya, humingi lang siya ng comfort. Alam mo, isa sa pinakamalaking, ano yan, isa sa pinakamalaking immaturity natin, mga Pinoy yan. Damay-damay na to. Na pag may tropa ka at may kaaway siya, kaaway mo na rin. Di ba? In politics, that's called blind obedience. And it applies so much sa relasyon din, no? Hindi ka, you have to be pragmatic. Dapat hindi ka bias. Nagsumbong jowa mo sa'yo, galit siya sa magulang niya, sa kapatid niya, galit ka na rin. Eh, wala namang ginawa sa'yo yun. At kung may ginawa man sa'yo yun, hindi ka naman part ng circle. Hindi ka naman part ng circle. So, di ba? Di ba dapat kahit papano, maging tulay ka na magdugtong sila. Dalawa na yun ha. Number 1, huwag kang makialam, di ka part ng circle. Number 2, makikialam ka sa pagiging mabuti. On the positive effort. Hindi yung negative yung efforts mo. Hindi yung you fan the flame. No? Kasi feeling ko kapag, unlike politics and religion, pag family kasi you cannot be polarizing eh. If you wanna be polarizing to people, doon ka sa positive, wag sa negative. Ano ba yung polarizing? Yung yung nagre-recruit ka ng side, no? Either A or B lang tayo. Hindi ka A, B ka. Parang gano'n, no? Polarizing. No? At pag jowa ka, you're very well in the position to polarize your partner. Ipapolarize mo na rin lang siya. Hindi mo siya i-polarize papunta sa family niya para maayos. Pangatlong consideration, kung magkakatuluyan kayo niyan, magiging pamilya mo yun eh, ba't mo inaaway? Diba? Magiging pamilya mo yun eh. The least you can do is not meddle in their fights, because family fights, family member fights. Yun ang katotohanan ng buhay. We have fights with family members. There will be frictions amongst family members. There will be, di ba? Kumbaga, nasty things, nasty words will be thrown around. That's what family do. Yan ang, kumbaga, ano yan eh. I'm not saying it's right. I'm just saying at some point it's warranted. Pamilya eh. Di ba? So yun ang ating lesson ngayong araw na ito. Sa mga mag-jowa dyan na may jowa, kayo may mga jowa kayo, may mga jowa kayo, kayo naman na, the other party, kayo may mga jowa na kagalit nyo yung pamilya ninyo, magsumbong kayo sa jowa ninyo, pero wag nyo hayaan ang jowa nyo kaaway ni pamilya mo. Wag nyo hayaan. Magsumbong ka lang pero hindi para maging kaaway ng jowa mo, yung pamilya mo. At pag dumating sa punto na yung jowa mong pinagsumbungan mo, inaaway na rin niya yung family mo. Wala tayong pakialam kay maganda yung naging paraan, or maybe may mga pang-aaway kasi na nakakubli. Di ba? Sa diplomatic na pananalita, inaaway ka na pala pero nakangiti sa'yo. May ganong klase ng pang-aaway, di ba? Yung plastic mang away. May ganon eh. Ikaw bilang jowa, huwag mong hayaan na yung jowa ang pinagsumbungan mo, inaaway yung family mo. Di ba? Nakaka-relate ba kayo? Pusuan nyo nga to kung nakaka-relate kayo.
Ha? Diba? You will always have fights with family. Wala akong ma-shoutout ngayon kasi nag-drive po ako. Ha? You will always have fights with your family. Inevitably, you're going to have beef with your family. Ano yan? Tawag nito, kahit iwasan mo, it's going to happen. Ang tanong na lang dyan kung ano klaseng away. Tampuhan lang ba ito? O away talaga? Diba? So, kung ikaw yung may kaaway ng pamilya, huwag mo ring hayaan na yung jowa mo, naaway yung family mo. Ang pinakamasaklap sa panahon natin yan, diba? In the advent of technology, naging professor ako ulit, kasi nagturo ako dati. In the advent of technology nowadays, your emotions, sometimes unfiltered and raw, you put it online. For the entire world to see. I myself is guilty sa part na yan. Lahat tayo. Never about my family though. Pero lahat tayo guilty sa part na yan. Our uncensored and unfiltered emotions are being posted online. That one day, you might regret making the world known about some family matters na dapat wala na sa internet. Dapat hindi na pinag-uusapan online. Is this making sense to you? Nagbe-make sense ba tong topic natin ngayon? Habang walang volume yung hair ko. Nalulungkot rin ba kayo na may mga ganitong topic online? Di ba? We try to air, di ba, publicly our dirty laundry. Nakakalungkot. You know what's weird sa ano natin, sa maraming magulang na lagi nanonood sa akin. Ano? Karami ng viewers ko magulang. May mga anak na whether nagkaanak o hindi, basta tumayong magulang. Ang mga magulang, meron silang weird way of looking at things. And sometimes, may mga part na irrational sila. Totoo yan, ha? May mga parte na, minsan yung nanay mo, bungangera, irrational na siya, di ba? Nagdadabog na naman siya kahit, di ba? Halimbawa, dumising siya sa umaga. Maliit example. Gumising siya one morning, nagdadabog siya kasi maglinis siya ng bahay. Kumbaga siya, sa kanyang toka yun. Kumbaga tatay, nag-work, di ba ikaw nag-aaral o di ka nag-work ka rin, nanay mo nasa bahay. Gising siya sa umaga, nagdadabog kasi maglinis siya ng bahay, maglalaba, magluluto. Nagdadabog siya. For no reason. Pero yun ang setup ng buhay ninyo, nagdadabog siya. That's being rational kasi given na yung setup na yun. Kung yun ang setup ninyo, ha? Nagdadabog siya, that's being rational. Pero kahit rational yung nanay mo, hindi ka parang sumagot. Baka mamaya pagod lang, naumay lang siya. May pinanggagalingan. Minsan ang magulang, may pinanggagalingan, hindi buryong sa buhay. Bad mood. Edad. Bills. Obligations. Meron siya naalala nung bata ka, umihi ka na madaling araw, nagising siya. Di ba napuyat siya kahit nung baby ka pa, naalala lang niya, sa matigas sa ulo mo ngayon, na bad trip siya, naalala niya bigla, bigay mo na sa kanya yun. Hindi ka na para sumagot. Is this making sense? Nakaka-relate ba kayo sa mga anak na low-key bastos sa magulang? Nandun na tayo sa ha? Nandun na tayo sa jowa na kanina yung sa mismong family member na kanina yung jowa, no? Number one, kung ikaw yung jowa, may kagalit ka sa family mo, huwag mo hayaan na yung girlfriend mo pinagsusumbungan mo, yung boyfriend mo pinagsusumbungan mo, aawahin rin niya yung family mo. Hindi siya kasama doon kasi kung ginawa ng jowa mo yon, red flag yan. Bawa may jowa ko, nagsumbong ako sa kanya, masama loob ko sa family ko. Halimbawa, tapos inaaway niya yung family ko, nagsumbulan naman ako kasi gusto ko ng comfort, at inaaway niya yun, red flag yan. Red flag yan.
I'm sure you can agree with me. Pangalawa, ako bilang anak, hindi ako pinakamabait na anak, pero ginagaling ako maging anak. Alam na nanay ko yan. Every time. Ginagaling ako maging anak. Lagi. Goal ko sa buhay yan. Maging magaling na anak. Pangalawa, darating yung punto na ikaw bilang anak, you will have more than your parents. Kasi dumaan yung punto na you were dependent sa magulang mo. So someday, one day, that the roles will reverse. It will inevitably happen. Di ba nung bata tayo, dependent tayo sa magulang natin. Paano tayo makakadede, paano tayo maggagatas, paano tayo kakain, paano mahuhugasan yung puwet mo kasi nagpupo ka. Our dependence to our parents, whoever took the post of being your guardian, dependent tayo dyan. Nung bata tayo. Pero darating yung punto, the roles will reverse. Darating yung punto, yung magulang mo ang dependent na sa'yo. Maybe hindi dependent, but there will come a point in time you will have more than your parents. At yan ang pangarap ng magulang, magkaroon ka ng mas kumpara sa kanila. Every parents would know, yan ang tamang pangarap ng magulang para sa anak. You agree, guys? At pag dumating yung punto that you have more than your parents, rule number 1, when you have more than your parents, never make them feel that you have more than them. Make them feel that they are a part of what you now have. Because it will only make you not a good family member. Not saying bad, but not good. Those are two different things. A not good family member pag pinaramdam mo sa kanila yan. Whether in action or with action. Whether in action or not in action. So yan. Hindi ko kayang ituro sa inyo paano maging mabuting magulang. Pero bilang anak, maging mabuti kayong anak sa mga magulang ninyo. Well, there will be exceptions because not all parents are equally good to their kids. No? Not all. Pero, di ba? Generally, dapat ang basic na intention ay maging mabuting anak. Alam nyo, there is no amount of wealth, prestige, glory, and I want you to quote me on this one. There is no amount of wealth, fame, prestige, glory, monetary riches that can be an alternative to being a good son or daughter to your parents. Walang katumbas yun. Kahit nasa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundo, nasa iyo ang lahat ng kasikatan sa mundo, nasa iyo ang lahat ng everything you can ask for, recognition and whatnot, it can never be an enough alternative to being a good son or daughter to your parents. Never. 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 You can be the best on what you do. Ikaw pinakamagaling na negosyante, ikaw pinakamagaling na atleta, ikaw pinakamagaling na estudyante, ikaw pinakamaganda, ikaw pinaka-macho. Ako ba yun? Charot. Pero kung hindi ka mabuting anak sa magulang mo,
regardless of the circumstances, what you have means very little to the world. What you have means very, very little to the world. I don't know if yung nakaka-relate kayo sa akin. No? I don't know if you agree with what I'm saying, or maybe nakukonect kayo sa mga buhay nyo to sinasabi ko. But you very well know I'm telling the truth. You very well know I'm telling the truth. Diba? Ulitin ko lang. There will come a point in time that the roles will reverse. Ang role natin magre-reverse yan. Kung dati dependent ka sa magulang mo, sa lahat to survive, to get to where you're at, there will come a point in time, the roles will reverse. At yung pagkakataon, yung parents mo, yung family mo siguro, kadamay man, ang magiging dependent sa iyo. And you shall never make them feel that they are helpless. You shall never make them feel that that they are helpless. Especially nowadays. Never make them feel that they are helpless, especially nowadays, publicly. Never. 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 I want to end this live by leaving you with something. Bibira ako maging passionate sa ganito sa life. No? Personal ko lang naman to. No? So passionate today. No? Being good at what you do will never equate to being a good son or daughter to your parents. Punto ba tayo? May punto ba yung mga sinabi ko sa'yo? Hindi ko alam. Wala naman ako talagang sense talagang kausap. I don't know. I never assume. I never pretend to have the moral high ground. Sabihin niyo, nagpapayo ka sa radyo eh. Well, kasi tinatawagan niyo ako. I seldomly and rarely offer unsolicited opinion. Today is an exemption. Today is an exemption. Diba? Anyways, good luck po sa araw natin ngayong Friday na to. I'm on my way to Papangpao sa Biz World. I have some meetings and whatnot. No? Go to the gym and have some dinner mamaya. Mag-ingat kayo maghapon. Ano man ang pinagkakaabalahan ninyo. I hope that you are safe ngayong Friday na ito. Sana po safe kayo lahat. Diba? Sana safe po kayo. No? Ngayong araw na to. At sana mahal niyo magulang niyo. Hindi lang lip service. Yung pinaparamdam ba. Diba? Wala naman point eh. Kaya sabi mo mahal mo magulang mo kung hindi nila nararamdaman eh. Charing lang yun. Diba? Charing lang yun pag ano. Charuz. Anyways guys, maraming salamat. Thank you very much. I'll see you tonight on air kasama si Gandang Kara. She's sick today. Yung kanyang, alam mo na, si Gandang Kara ang galing maging anak niyan. Ay nako, babay na po sa inyo lahat ha. Baka mag-live ako sa Instagram habang nag-drive. Lilipat lang ako. Baka
kaysa TikTok. Baka mag-live ako. No? Para lang itong live na to ay contained lang sa topic ko. Thank you very much sa inyong panonood. Bye-bye everyone. Happy Friday. Bye-bye.